Umagang ganda po sa lahat. Pastor Abet po ang inyong lingkod, ang inyong devotional leader sa umagang ito. Lunes na naman, sama-sama po tayong makinig ng ating devotion sa umagang ito. Nang sa ganon may baon tayong kalakasan para sa maghapong gawain. Mensaheng mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, kasama na si Jesus ang kasama na. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya kay patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay panglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Nakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw bang maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tagumpay man ay naroon, naluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa Panginoon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. The gift of giving, expressing gratitude through generosity. Ito yung matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Napakagandang tema na pagnilayan natin ang mga talatang ito mula sa dalawang mga taga-Korinto chapter 9 verse 6 to 8. Ito'y binibigyan diin ang kahalagahan ng pagbubukas palad at mga pagpapalang kakibat nito. Tandaan ninyo, ito
Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkabukas palad ay nagmumula sa puso at hindi ito nasusukat sa dami ng ibinibigay, kundi sa kagustuhan at kagalakan sa pagbibigay. Tinitiyak din nito sa atin na kapag nagbibigay tayo ng may masayang puso, hindi lamang tayo nakakatulong sa iba, kundi nagbubukas din tayo ng ating sarili sa saganang mga pagpapala ng Diyos. Ang pagpapasalamat at pagbubukas palad ay magkaugnay. Kapag nakatuon tayo sa mga pagpapala sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng pagkakataong magbahagi sa iba. Ang pagbibigay ay isang gawa ng pagsamba, pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Diyos. Nung tayo, mga kapatid, ay nabautismohan at ariing ganap ng Panginoon, naging kabahagi na tayo sa ministeryo ng Panginoon. Kabilang dito ang pagbibigay, sapagkat ang Diyos ang unang nagbigay, kaya dapat lamang na sundan natin ang pattern na ito ng Panginoon. Paano ba natin ito gagawin? Well, bilang isang Kristiyano halina mga kapatid, magpatuloy tayo sa pagbibigay ng may kusang loob na hindi na kailangan pang pilitin. Nagbibigay tayo hindi dahil sa obligasyon natin ito, kundi ito ay nagmumula sa pusong punong-puno ng pagpapasalamat at punong-puno ng kagalakan. Ikalawa, mga kapatid, maging bukas palad po tayo sa pagbabahagi ng ating mga tinatangkilik, ng ating mga biyaya, sapagat ang pagiging bukas palad ay pagpapahayag ng tiwala sa kasaganaan at paglalaan ng Diyos sa ating buhay. Ikatlo, mga kapatid, patuloy tayong magbigay ng walang pag-iimbot, sapagat sa nagbibigay na nakatuon sa pangangailangan ng iba, sapagat hindi ito sa ating sarili at higit sa lahat, hindi tayo magbibigay dahil umaasa tayong may kapalit. Ang pagbibigay ay nagbubuklod sa atin at nagpapatibay ng ating relasyon sa ating kapwa dahil ipinapakita nito ang ating malasakit at pagmamalasakit sa bawat isa. Well, tatanungin ninyo ako, Pastor, ano ba ang mapapala ko kung ako yung magiging mapagbigay? Ano bang makukuha natin dyan? Ano bang mga benepisyo nito? Kapatid, una sa pagbibigay, kung may kagalakan ka nito sa iyong puso, asahan mo na madarama natin ang kaligayahan sa ating pagbabahagi, pagbibigay sa iba. Ang pagbibigay mula sa puso ay nagdudulot ng personal na kasiyahan at kaligayahan dahil alam natin nakakatulong tayo sa ating kapwa. Ikalawa, sa pagbibigay natin ay naroon ang mga pagpapala na dumarating na hindi mo namamalayan. Tumatanggap ka ng sagana, siksik, liglig at umaapaw, gaya ng ipinangako sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga taong bukas palad na may kagalakan sa pagbabahagi at pagbibigay ng pagpapala din. At panghuli, dahil nagiging bukas na tayo sa pagbabahagi ng ating mga tinatangkilik, mapapansin ninyo na mayroong nagbabago sa inyong pagkatao, particularly sa inyong mga puso. Unti-unting nalilinang natin ang pusong mapagbigay at unti-unti ito'y natutuon natin sa iba, sa ating kapwa. At ang pagbibigay ay nagpapalaganap ng positibong energy at kabutihan sa ating kapwa at sa ating komunidad, maging sa ating iglesia. Mga kapatid, ang kahalagahan ng pagbibigay ay masusukat hindi lamang sa halaga ng binibigay, kundi nandun sa kagalakan, nandun sa kagandahang loob na kalakip nito. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapasalamat at pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo mga kapatid.
Panginoon, aming Diyos, tulungan mo po kami na magbigay ng may kusa, na may masayang puso at kagalakan sa aming mga labi. Naway ang aming pagbubukas palad ay magdulot ng kagalakan sa aming kapwa, sa aming komunidad, sa aming iglesia, at magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Pansamantala po tayong magtatapos, subalit magkikita-kita po tayong muli sa darating na Lunes. Ako po si Pastor Abet, nagpapaalala sa bawat isa sa atin na habang buhay may pag-asa at bawat araw, ikaw ang sagot sa panalangin ng iba na gagamitin ng Panginoon upang sila ay pagpalain. Tandaan natin, ang kahalagahan ng pagbibigay ay masusukat hindi lamang sa halaga ng binigay, kundi sa kagalakan at kagadang loob na kalakip nito. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapasalamat at pagmamahal sa ating kapwa. Kapatid, be a generous giver. Hanggang sa muli, paalam po sa ating lahat.